Sa videong ito, bubuksan natin ang mga tagong yaman, bilyon-bilyong ari-arian, at ang katotohanan sa likod ng mga pinakamayayamang pinuno ng simbahan dito sa Pilipinas. Ngunit bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel. Malaking tulong ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at simulan na natin. Kapag pinag-usapan natin ang salitang yaman at relihiyon dito sa Pilipinas, madalas ay nagiging sensitibo ang usapan. Bilang isang bansang labis na madasalin at may malalim na pananampalataya, tinitingnan natin ang mga lider ng simbahan bilang mga ehemplo ng kababaang loob, pagpapakasakit at simpleng pamumuhay. Ngunit sa likod ng mga sermon at doktrina, hindi natin maikakaila na ang mga relihiyosong organisasyon sa Pilipinas ay may hawak na dambuhalang kapangyarihan sa ekonomiya. May mga lupain, naglalakihang mga gusali, share sa mga malalaking korporasyon, at bilyon-bilyong pisong pondo. Ngunit sino nga ba talaga ang pinakamayamang lider ng simbahan sa Pilipinas? Sila ba ang mga arsobispo ng simbahang Katolika na namamahala sa mga dambuhalang bangko at universidad? O ang mga tagapamahalang pangkalahatan ng mga lokal na sumibol na simbahan na may sariling mga arena, eroplano at malawak na lupain? Para masagot natin ito ng malinaw, kailangan muna nating intindihin kung paano nagmamay-ari ng yaman ang isang simbahan. Sa ilalim ng batas ng Pilipinas, ang mga simbahan ay madalas na nakarehistro bilang mga corporation sole o kaya naman ay mga religious corporation. Ibig sabihin nito, ang yaman ng simbahan ay hindi technical na personal na ari-arian ng lider, kundi ari-arian ng korporasyon na pinamamahalaan lamang ng lider. Ngunit sa mata ng publiko, ang lider ang mukha ng yamang ito. Kaya naman, sa pagsusuri natin ngayon, titingnan natin ang yaman na kontrolado ng kanilang posisyon, pati na rin ang mga personal na luho na nakakabit sa kanilang mga pangalan. Magsimula tayo sa pinakamatandang institusyon sa Pilipinas, ang Simbahang Katolika. Sa loob ng higit na 400 taon, ang Simbahang Katolika ang naging pinakamalaking institusyon sa bansa. Kung pag-uusapan ang institusyong may pinakamalaking yaman, walang duda na ang Simbahang Katolika ang nangunguna. Ngunit sino ang leader nito? Ang kasalukuyang Arsobispo ng Maynila. Sinasabing ang Archdiocese of Maynila ang isa sa pinakamayamang archdiocese sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas. Bakit? Dahil ang Simbahang Katolika sa Maynila ay nagmamay-ari ng bilyon-bilyong pisong halaga ng mga stocks o shares sa mga malalaking kumpanya at bangko sa Pilipinas. Bukod pa rito, hawak din nila ang Philex Mining at iba pang mga dambuhalang korporasyon. Hindi pa kasama dyan ang mga prime real estate o mga lupain. Ang mga lupang kinatitirikan ng mga lumang simbahan sa Intramuros, Makati at iba pang bahagi ng Metro Manila ay nagkakahalaga na ngayon ng bilyon-bilyong piso kung ibebenta sa market value nito. Nariyan din ang mga sikat na universidad tulad ng UST o University of Santo Tomas na bagamat pinatatakbo ng mga Dominiko ay bahagi pa rin ng malawak na network ng Katolisismo sa bansa. Ngunit narito ang malaking kaibahan. Ang Arsobispo ng Maynila ay walang personal na karapatan sa yamang ito. Sila ay sumusunod sa vow of poverty o panata ng kahirapan. Lalo na ang mga nagmula sa mga relihiyosong orden. Ang nakatira sa palasyo ng Arsobispo ay hindi nagmamay-ari ng palasyo. Kapag nagretiro o pumanaw ang Arsobispo, wala silang maiiwang yaman sa kanilang pamilya. Ang lahat ng bilyon-bilyong piso ay nananatili sa account ng Archdiocese para sa mga kawang gawa, pagpapanatili ng mga simbahan at operasyon ng institusyon. Kaya kung personal na yaman ang pag-uusapan, ang pinuno ng Katolika ay hindi maituturing na pinakamayamang tao, kahit na ang hawak niyang institusyon ang pinakamayaman. Ngayon naman, dako tayo sa isa sa pinakamalakas at pinakamaimpluwensyang lokal na simbahan sa Pilipinas, ang Iglesia ni Cristo, na pinamumunuan ng kanilang tagapamahalang pangkalahatan na si Ka Eduardo V. Manalo. Ang INC ay kilala sa buong mundo dahil sa kanilang disiplina, pagkakaisa at ang kanilang mga naglalakihan at naggagandahang mga kapilya na may iisang arkitektura. Kung pananalapi ang pag-uusapan,
Ang INC ay tinuturing na isang powerhouse. Ang pangunahing pinagmumula ng kanilang pondo ay ang handog ng mga miyembro nito na seryosong sinusunod ng milyon-milyong kasapi sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ang yaman ng INC ay makikita sa kanilang mga dambuhalang proyekto. Ang pinakamagandang halimbawa nito ay ang Philippine Arena sa Ciudad de Victoria. Ito ay pinakamalaking indoor arena sa buong mundo na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar o bilyon-bilyong piso para maitayo. Bukod sa arena, mayroon silang sariling universidad, ang New Era University, sariling ospital at malalawak na agricultural land sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at maging sa ibang bansa tulad ng Africa at Amerika. Bilang tagapamahalang pangkalahatan, si Ka Eduardo V. Manalo ang may pinakamataas na otoridad sa pamamahala ng lahat ng ari-arian at pondo ng iglesia. Ang INC ay nakarehistro rin sa gobyerno kung saan ang leader ang pangunahing tagapangasiwa. Dahil sa laki ng organisasyon, may mga ulat at haka-haka ukol sa paggamit ng mga pribadong sasakyan tulad ng mga eroplano at helicopter para sa mabilis na paglalakbay ng pamamahala sa iba't ibang bansa upang bisitahin ang mga lokal. Tulad ng sa Katoliko, ang opisyal na tindig ng INC ay ang mga ari-ariang ito sa pag-aari ng hiyas ng iglesia at ginagamit para sa pagpapalaganap ng ebanghelyo at pangangalaga sa mga miyembro. Gayunpaman, dahil sa sentralisadong istruktura ng pamumuno, ang kapangyarihan at kontrol na hawak ng tagapamahalang pangkalahatan sa bilyon-bilyong pisong assets ng INC ay naglalagay sa kanya sa listahan ng pinakamakapangyarihan at pinakamayamang pinuno ng relihiyon pagdating sa institutional control. Kung personal na yaman, karangyaan at tahasang pagpapakita ng ari-arian ang pag-uusapan, hindi pwedeng mawala sa usapan si Pastor Apollo Kibuloy, ang nagtatag at pinuno ng Kingdom of Jesus Christ na nakabase sa Davao. Iba si Kibuloy sa mga naunang leader na binanggit natin. Habang ang ibang leader ay nagpapakumbaba at itinatanggi ang personal na yaman, si Kibuloy ay hayagang nagpapahayag na ang kanyang karangyaan ay katibayan ng pagpapala ng Diyos. Tinawag niya ang kanyang sarili bilang appointed son of God o ang hinirang na anak ng Diyos. Ang KOJC ay may malawak na imperyo. Sa Davao pa lamang, makikita ang kanilang malawak na compound na tinatawag na New Jerusalem na kinapapalooban ng mga mamahaling hardin, mansyon at ang naglalakihang mga gusali. Mayroon din silang sariling media network, ang SMNI, na nagmamay-ari ng mga istasyon ng telebisyon at radyo sa buong bansa. Ngunit ang mas nakakatawag ng pansin ay ang mga personal na asset na ikinakabit sa pangalan ni Kibuloy. Ayon sa mga investigasyon at mga ulat ng mga ahensya ng gobyerno, kabilang ang mga issue sa Amerika at Pilipinas, si Kibuloy ay may access o nagmamay-ari ng mga pribadong jet tulad ng Cessna Citation Sovereign at mga mamahaling helicopter. May mga ulat din ng mga mamahaling ari-arian o real estate sa North America, partikular na sa California at Hawaii, na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar. Kung titingnan ang lifestyle o paraan ng pamumuhay, si Pastor Apollo Kibuloy ang lumalabas na may pinakamarangyang buhay at pinakamalaking personal na kontrol sa kanyang yaman kumpara sa tradisyonal na mga pinuno ng simbahan. Hindi makukumpleto ang ating listahan kung hindi natin isasama ang isa sa pinakatanyag at pinakamagaling na debater pagdating sa Biblia sa Pilipinas, si Brother Eli Soriano, ang yumaong overall servant ng MCGI na mas kilala sa kanilang programang Ang Dating Daan. Bagamat pumanaw na si Brother Eli noong taong 2021 sa Brazil, ang imperyo at yamang kanyang naiwan at binuo kasama ang kanyang pamangkin na si Kuya Daniel Rason ay patuloy na lumalago. Si Brother Eli ay kilala sa kanyang simpleng pananamit at prangkang pananalita. Ngunit sa likod ng tabing, ang MCGI at ang mga pinuno nito ay nakapagtatag ng isang dambuhalang business at media empire. Pangunahin sa kanilang yaman ay ang UNTV, isang malaking television network sa Pilipinas na hindi lamang nagpapalabas ng mga programang panrelihiyon, kundi pati na rin ng balita, public service at mga entertainment show.
Bukod sa media network, kilala rin ang grupo sa pagmamayari ng iba't ibang negosyo tulad ng mga convenience store, gasolinahan, restaurant, mga paaralan, at mga dambuhalang concert hall. Noong mga huling taon ng kanyang buhay, nanirahan si Brother Eli sa Brazil, kung saan pinalawak niya ang MCGI sa buong South America. Doon ay nagtayo siya ng dambuhalang establishmento, kabilang ang malalawak na lupain, malalaking farm o hacienda, at mga negosyong pang-agrikultura na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar. May mga ulat din na nagpapakita ng kanilang malalaking convention centers doon na kayang maglaman ng libu-libong katao. Ang kaibahan kay Brother Eli, ang karamihan sa mga pondong ginamit sa kanilang mga dambuhalang public service projects tulad ng mga libreng sakay, libreng ospital, at feeding programs ay sinasabing nagmumula sa mga kita ng mga negosyong tinayo ng pamamahala, bukod pa sa abuloy ng mga miyembro. Gayunpaman, kung pagsasamahin ang halaga ng UNTV, mga lupain sa Brazil at Pilipinas, at ang malawak na network ng mga negosyo sa ilalim ng kanyang pamumuno, si Brother Eli Soriano at ang kasalukuyang pamunuan ng MCGI ay pasok sa hanay ng mga pinakamayayamang leader ng relihiyon sa bansa pagdating sa lawak ng ari-arian at komersyal na tagumpay. Ngayon, balikan natin ang tanong. Sino ang pinakamayamang leader ng simbahan sa Pilipinas? Ang sagot ay nakadepende sa kung paano mo bibigyang kahulugan ang salitang mayaman. Kung ang pag-uusapan natin ay ang yamang institusyonal o ang halaga ng organisasyong pinamumunuan, ang Arsobispo ng Maynila ang pinakamayaman dahil sa daan-daang pondo, shares sa malalaking bangko at naglalakihang lupain sa buong bansa. Kasunod nito ang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo dahil sa bilyon-bilyong pisong infrastruktura tulad ng Philippine Arena at mga kapilya sa buong mundo. Kung sa lawak naman ng negosyo at media empire, ang pamunuan ng MCGI na pinasukan ni na Brother Eli Soriano at Daniel Rason ang isa sa pinakamatatag dahil sa sarili nilang TV network, universidad at malalawak na farm sa Brazil. Ngunit kung ang pag-uusapan natin ay personal na yaman at karangyaan, kung saan ang pinuno ay direktang nakikinabang, nagmamayari ng mga pribadong jet, mansyon at may karangyaang pamumuhay, si Pastor Apollo Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ ang madalas na tinuturo ng mga eksperto at mga dokumento. Sa huli, ang yaman ng mga lider na ito ay nagpapakita lamang kung gaano kalakas ang impluwensya ng relihiyon sa kulturang Pilipino. Ang bawat piso na dumarating sa kanilang mga kaban ay nagmumula sa pawis, sakripisyo at pananampalataya ng milyon-milyong Pilipino. Kaya naman, hamon para sa bawat isa sa atin na maging mapanuri at gamitin ang ating talino sa pagpili kung kanino natin ipagkakatiwala ang ating pananampalataya at ang ating mga handog. Maraming salamat sa inyong panonood at magkita-kita muli tayo sa susunod na video.